Recording how to open Clip Studio. Open yung Clip Studio app. Yan. Tapos settings natin yung stage, scene resolution, kung HD or 4K. Then punta tayo sa file, new. Yan, meron ditong illustration, comics. Yan. So iba-ibang settings. So, dito tayo sa animation. Dito pwede na kayo mag-rename kung anong scene. Yan. Tapos, dito pwede nyo baguhin kung HD or 4K settings, resolution, pwedeng 144. Ayan. Mas maganda na yung 300. Tapos yung sa bank space, kahit hindi na galawin to, gawin nyo na lang default yan. And then dito sa kabila, sa frame rate, lagay natin 24. Yan. Yung frame rate nyo. Tapos timeline, isa lang, okay na yan. Story name, kahit hindi mo na ilagay itong story name, hindi naman mahalaga to. Yeah. So, okay na yan. Ngayon, kung saan mo isi-save, mamaya na pagka, okay muna natin yan. Yan. So, taas ko lang to. So, paano ba itaas to? Ito, i-point nyo lang yung arrow dito, tapos lalabas na yung kanyan, arrow na up and down. Yan. Dito sa library, makita nyo meron ditong automatic, may raster. So, ito yung raster, yung part na to. Yan. Ito yung raster, ito yung vector. So, always vector yung gagamitin natin. So, tanggalin natin to. Delete layer. Ito lang. Yan, delete. Tapos, create tayo ng new vector. Yan. Ito, pwede nyo ring i-ganon, lakihan. Yan. Tapos, kung gusto nyo mag-create ng mga shortcuts nyo, i-kanya na lang, i-explore nyo na lang yung mga shortcuts na gusto nyo. Dito sa workspace, ayan. So, naglagay ako ng workspace ko, pangalan Jones. Pwede nyo naman ilagay dito sa kan, or mag-create kayo ng workspace nyo. Yan. So, next. Dito sa timeline, kung anong ginawa nyo dito sa library, kung vector siya or raster, mag-a-appear yan dito sa timeline. Yan. Delete ulit natin. Yan, mawawala yan dito. Pero nandun pa rin yung number 1. Makikita nyo dyan. So, right click nyo lang sa mouse and then delete. Yan. Kasi magkakaroon pa rin siya ng blank
frame dyan. Okay? So, create tayo. Kung dito naman tayo mag-create sa sobrang laki. Dito, new, pag ito pinindot nyo, yung gitna, new animation cell, automatic yan raster. Yan. So, delete natin yan. Kasi vector tayo. Vector. Yan. So, pag vector na yun dito nasa timeline, automatic dito, pag vector dito sa layer, automatic dito sa timeline ay vector na rin. So, pag mag-create kayo ng panibagong papel, yan, pag pinindot nito, automatic yan, vector na yan. Paano nyo ba malalaman kung vector or raster? So, pag vector, meron kayo makikitang maliit na box dito sa gilid. Tingnan nyo dito sa timeline, ay sa layers. Yan. Pero pag pinindot ko tong to, raster, wala kang makikitang box na maliit. Okay? Delete natin yan. So, always vector ang gamitin. So, mag-create ako ng panibagong papel. Yan. Dito sa layers, merong papel. May papel kayo nakikita. Pero dito sa timeline, wala kayo nakikita. So, sa mouse, right-click nyo lang, tutok nyo dito kung saan gusto nyo, or dito, kung saan frame. Yan. I-call nyo lang to. So, hanapin natin yung na-create nating papel, number 3. So, ito. Yan. Kung nakikita nyo dito. Yan. So, mag-a-appear na siya dito sa timeline. Ngayon, kung dinilit nyo naman to, kunwari, ito, delete. Yan. Nandun pa rin yan. I-call nyo lang, or accidentally yung na-delete. Yan. Makakuha nyo ulit yung drawing na yan. Okay. 1. Drawingan ko lang na number 2 at saka number 3. Yan. Ngayon, kung gusto nyong kunwari ilang seconds yung eksena nyo, mga 24. So, ito, nakikita nyo yung kulay blue na to. I-click and drag nyo lang. Yan, papunta dito para itong 1 second lang yung maka-capture video nya. Yan. So, dito sa number 3, kunwari mag-i-insert kayo dito. Ilagay ko lang sa 1, 2, 3 frames. Yan. Hindi kayo makaka-insert dito sa between 2 and 3 na frames. Yan, lakihan ko lang. Kasi wala nang space. Ang gawin nyo, click, hold, and then drag. Yan, kung saan nyo gustong ilagay yung number 3. Yan. So, mag-create na kayo dito. So, ito na pindutin nyo. Automatic na yan. Merong mag-create na blank paper. Yan. So, kung accidentally naman na nilagyan, na click and drag nyo dito sa number 2 na create natin 2A, yan. Mawawala yan. Kasi napatungan na siya ng number 3. So, pwede nyo maibalik yan. Create tayo dito ng ilagay lang natin to yung kulay pula. Tapos, right click natin. And then, i-call natin tong 2A yung napatungan natin. Yan. So, nandyan na ulit. 2A.
Again, click, hold, tapos drag. Yan, kung saan nyo gustong ilagay. Okay. Kunwari, itong 2A at saka 3A, lagyan natin na in between. Isa. 2B. Yan. So, pagitan nitong 2 tsaka ng 3, create tayo ng banda rito. Ng blank paper. Yan. So, ito na yung 2B. Yan. Okay, clear na. Yan. Kung gusto nyo man i-click yung dalawang paper, drag nyo lang. Yan. Select nyo lang to. Tapos, hold. Then, yan. Para pare-pareho na sila ng frame. Itong 1, 3 frames. 2, 3. Itong lahat na to ay 3 frames. Okay. Then, sa tools naman, dito, ito ay para sa object mode. Para magalaw mo yung object na to. Yan. Ma-select mo. Yan, itong lasso tool naman. Pwede nyo i-delete yan. Kung saan yung part gustong i-delete, yan. Control D. Yan, Control Z lang kung gusto nyo i-undo. Tapos, pencil. Yan, mamimili kayo kung ano yung gusto nyong pencil dyan na hagod. Kung gusto nyo ng charcoal, yan. Pero madalas namin ginagamit yung brush. Yan, ito ang brush. Yung pinakauna. Kasi yung iba may mga kanyan texture. Ito yung normal brush. Ito yung pangalawa. So, itong lagi ang gagamitin nyo pag brush gamit nyo. And then, pag pen tool naman, yan, ito. Pen naman yung gagamitin nyo. Ganon din yan. Yan. Para lakihan yung size, ito, sa brush size. Yan. Pwede nung i-type, i-click nyo lang yan, tapos type mo kung anong kapal ng lines. Yan. Okay. Then next, meron din dito text. Yan, text. Yan. Ganun din yung size. Pwede nyo baguhin yung size. Yan. 20. Lagay natin 20. Yan. Yan. Tapos, pwede nyo baguhin yung kanito. Yung font. Yan. Select nyo muna. Tapos, font. Yan. Okay. So, para makakanggay dyan, makaalis siya dyan, pindutin nyo itong select tool. Yan. So, next, ang madalas ko rin ginagamit ay polyline. Ito. Itong figure na to. Kung sa ibang apps, ito ay yung ginagamit nilang polyline. So, madalas kong ginagamit itong Bezier curve. Yung iba, continuous curve. Yan.
Ito, continuous curve, kung saan kayo masasanay. Yan. Yan. Tapos, ito, bezier curve. Ito madalas kong ginagamit kasi mas gamay ko to. Yan. Ito, makokontrol mo tong part na to. Yan. Yan, para ma-adjust mo tong mga point na yan. Ito sa baba, yan, correct line, pindutin nyo yan. Yan. Pwede nyo yan galawin, tutok nyo lang, yan, kung saan gusto nyo. Pwede nyo yung, isa lang yung magagalaw, yung dito lang part. Pindutin nyo sa keyboard yung Alt, yan. I-hold nyo lang yun sa keyboard na Alt. Ito lang yung magagalaw nyo. Or dito. Yan. Pag gusto nyo namang mag-create ng panibagong point or vertex, yan. Itapat nyo lang, pindot. Pindot. Tapos kung babawasan nyo naman, minus kung gusto niyo naman bawasan tong mga vertex na to, minus, yan, so matatanggal na yan. Yan, so yan, kung gusto niyo dagdagan, yan. So again, kapag magtatanggal ng point or yung vertex, hold nyo lang sa keyboard yung Alt. Yan, makikita nyo negative. Yan. Pag hindi nyo naman pinindot yung Alt sa keyboard, automatic tong maglalabas siya ng Alt, ay ng plus. Yan, tapos drag. Okay? So, itong ginagamit ko din tong to. Adjust line width. Ano ba ang gamit nito? Pag sinelect ko to, yan, nasa thicken tayo, nasa 1.3, kakapal yan. Yan. Hinahagod-hagod ko lang. Tapos itong narrow, pampanipis naman siya. Yan. Okay. So yan yung gamit. Ito, automatic naman to. Alam nyo naman to. Circle. Shift nyo lang para perfect circle. Ganon din dito sa rectangle. I-shift nyo lang para talagang square siya. Kasi pag hindi nyo pinindot yung shift, hindi nyo makokontrol na perfect square. Okay? Next. Ngayon mag-import naman tayo ng drawing. How to import. Delete ko lang to lahat. Yan, dinelete ko lahat yung sa animation folder, pero nakikita nyo meron pa rin ditong mga natira. So select nyo lahat yan, then right click, delete. Kasi pag hindi nyo dinelete yan, blank paper pa rin yan. Okay, how to import drawing. File, import image or movie. So image tayo. Yan. So hanapin natin yung gusto nating i-import kung saan nakalagay. Jobert. Yan. Select natin yung tatlo. Pwede naman isa-isa. So, open natin. Ayan. Automatic siya. Nandito na. Sa animation folder. So, rename natin yan. Sketch. Sketch or wrap. Or, minsan, binibigay sa inyo, animation. Animation layer. Yan.
So para makuha nyo to, itong tatlo na to, kasi wala dito sa timeline, i-call nyo tulad ng tinuro ko kanina. Right click dito sa first drawing, kunin yung J1, J3, J6, ayan. So ganitong yan, masyadong malaki, select nyo itong tatlo or itong pinaka folder, ayan, pindutin nyo sa keyboard yung control and then letter T, yan, again sa keyboard pindutin nyo itong pinaka folder nya, or pwedeng isa-isa, pero mas maganda sabay-sabay para ma-maintain nyo yung size ng bawat isa. Control T sa keyboard, drag nyo, habang dinadrag nyo to, dapat nakapindot sa keyboard yung shift para hindi ma-distort. Yan. Pag hindi nyo pinindot yung shift sa keyboard, sigurado distorted yan. Ganon din naman sa Photoshop. Yan. So, lahat na yan pare-pareho ng size. Okay? O ngayon, isa-isahin natin. Kunwari, isa-isahin natin yan. Yan. Lalagay natin isa-isa dyan. Yan. So, ano nangyari kung inisa-isa natin? Diba? Kung saan napupunta. So, ito malaga. Yung folder mismo yung i-adjust natin. Control T para lahatan na. Ayan. Enter. Ngayon, magki-clean up na tayo. Para ma-clean up natin na maayos, syempre, dark in lines. Itong folder na to, pwede nyo i-opacity para mas matrace nyo ng maayos or ma-model nyo na maayos. So, ayan. Pwedeng 50% kung saan kayo komportable mag-clean up. Yung sa akin, nasa 30 or mas mababa pa. Ayan. So, pagkatapos nyan, i-lock natin para hindi natin magamit. Ay, hindi natin magalaw yung animation. So, next, gagawa tayo ng, dito tayo sa timeline, new animation folder. Ayan. Dito na yung layer ng cleanup. So, rename ulit natin ng CU, short for cleanup. And then, ito pindutin nyo, vector. So, tapos i-call ulit natin, right click, 1. Okay. So, pwede nyo maglagay dito. Yan. Pindutin nyo to. Yan. Tapat nyo lang dun sa cleanup. Ayan. Ay dun sa sketch kung saan nakalagay yan. Mga blank paper pa lang yan. So yun, umpisa na natin kunwari maayos na tong to. So ang gamit ko dito ay Bezier curve. Ito. Yan. So umpisahan ko dito mag-trace. So, yung lines ay sobrang nipis. Yan, sobrang nipis ng lines. Select natin to. Tapos, yan, kapalan natin. Based dun sa model sheet. Okay. Punta ulit tayo dito.
sa bezier curve. Or ito naman, continuous curve. Yan. Continuous curve. Yan, ang hirap i-control. Ang hirap kontrolin. So, hindi ako gamay dyan sa continuous curve. Dito ako sa bezier. Yan. Ellipse. Select natin yan. Kung anong size nito, ganun din dapat din sa ibang lines. Next, gamit naman tayo ng G-pen. Itong pen tool. Pag pen tool naman, yan. Alam niyo naman siguro yung zoom in, zoom out. Yan, ito. Zoom in, zoom out. So, dito sa pen na ginamit natin, masyadong makapal. So, gawin natin 5. Yan, 5. Yan. Pag pen ang ginamit, punta tayo dito sa control point. Nakita niyo itong mga vertex or yung mga point. Yan, kulay puti, ang dami. Pero pag nung ginamit natin yung polyline, kita nyo ilang piraso lang yung makikita nyong dot. Yan. So, mas magandang gamitin yung polyline. Yan. Ito kasi ang daming lines yan. Ay, ang daming vertex. Yan. Ganon din sa brush. Punta tayo sa brush. Yan. Pagpunta natin ng control point, yan. Marami din siyang mga point. Yan. Okay, next. So, lagi nyo ilalak yung yung layer ng animation. Minsan kasi dyan kayo nakakapag-drawing. So, again, dapat vector. So, kung ito yung clean up natin, clean up ko lang ito ng maayos. Oops. Dapat 5 or 4. Yan. Yan. Kunwari, ito na yung model. Demo lang to kung paano i-clean up. Hindi ko pa minodel. Yan. Kunwari dito sa J3, merong isang in-between. So, lalagyan natin siya ng 2, and then 3, 1. Dito yung J1. So, meron tayong 2 na in-between. So, mag-i-insert tayo dito ng lagay muna natin to dito sa number 3. Hindi. Okay na yan. Insert tayo dito. Blank. Ito, new animation cell. Yan. So, dito yung
in between number 2. Para makita nyo yung dalawang drawing, ito pindutin nyo, onion skin. So, kunwari mag-in between na tayo, pwede na natin i-off yung animation. Yan, pindutin natin to, onion skin. And then, dito tayo mag-in between, yan, gitna. Yan. Yan. Okay. So, yan na yung drawing number 2. Yung in between. So, ganun din dito sa number 6. Yan. Okay. Kung sakali man thick and thin yung show, punta lang tayo dito sa correct line. Yan, ito, adjust line width, thicken, tsaka narrow. Punta tayo dito sa narrow, thicken, and then punta tayo dito sa narrow. Yan, magiging thick and thin na yung lines. Pero focus muna tayo dito sa single line, yung hindi siya thick and thin. Okay, next. O, play natin. Paano natin ipi-play? So, nandito yung button pa rin sa timeline. Nandito yung play button. Zoom out lang natin ng konti. Yan. Ito naka-loop. Pwede nang i-kanyan. Pindutin nyo kung gusto nyo i-loop yung movement, yung animation. Yan. Ngayon, paano nyo naman isi-save? File, save, or save as. Kung una nyo pa lang yan ginawa, ito, save as. Tapos ilagay nyo kung saan nyo gustong ilagay na folder. Yan. And then dito, dugtungan nyo kung clean up in between siya or color. So, ngayon ay clean up muna. Clean up. Yan. Underscore CU. Yan. So, automatic yan. Meron na ditong clean up sa taas. So, yung gagawin nyo ay yung lagi kayong magsisave. Kunwari, lagi nagkukurap yung kanyo, yung file. Kasi madalas ko nakikita na naririnig yan. Ay, nakurap yung file. Ay, hindi ko na-save. Yan, punta kayo dito sa file. Save as nyo lagi. Save as. Minsan, ginagawa ko, save as 001. Yan. Lalo na pag 3D yung yung nag-aaral ako ng 3D. Laging pinapasave sa amin 001, 002. Kasi minsan nagko-corrupt talaga yung mga file. Yung ginagawa. So, meron tayong babalikan. Para wala lang ng rason na nakurap. Nakurap. So, nakakasawa ng pakinggan yung mga nakurap na file. Save as lang ng save as. Hanggang mag-save as 1,000 yan. Kung kaya pa ng memory. So, yun. Okay na tayo sa clean up, in between. Ano pa ba? So, lagi yung tatandaan dito sa brush, sa baba ng brush. Yan. Ito yung lagi, yung weak
pag nagki-clean up kayo, yung weak lagi yung tatandaan nyo. Huwag itong strong, tsaka yung medium, or itong pixel na none. Ito lagi weak. Kasi itong strong, may blurred sa lines. Yan. Blurred. So ito lagi weak. Okay, magkulay naman tayo. Kumari, tapos na ulit tayo sa cleanup. Create ulit tayo ng panibago dito. New animation folder. Huwag ito ha, huwag yung layer folder ha. Animation folder ang gawin niya. And then, pag kulay naman, doon na tayo gagamit ng raster. Kasi pag vector pa rin yan, nahirapan kayo magkulay dyan. At hindi nyo makukulayan na maayos. So, ayan. Vector na tayo. Wala nang box na maliit dito. Again, call. Right click sa mouse. Call yung 1. So, kung ganito yung eksena, i-drag nyo lang to. Yan. Itutok nyo lang yung arrow. Tapos, hold. Drag nyo lang dito sa kulay blue. Yan. And then, next. Pindutin nyo to. Automatic yan. Raster na yan. Kasi kung ano yung ginawa niya sa timeline, raster man siya or vector. Pag pinindot nyo na to, automatic yan. Yan. So, kulayan na natin. Kailangan nandito kayo, ilak ulit natin yung cleanup. Yan. Pag nakalock yung cleanup, hindi nyo kukulayan niya ng isang buo kasi merong open line. Yan. Yan. Open line. Yan. So, since kanina ay ginawa natin tong close, ayan, nakikita nyo to. Yan. Ginawa natin thick and thin. So, yung dating naka-close, nakaganyan yan kanina eh. So, matic yan. Meron pa rin dyan, lines. Pero kung ganito yung lines nyo, yan, magkahiwalay talaga ng ginawa natin. Hindi yan makukulayan. Yan, lalabas ang kulay. Kahit yung close gap, taasan niyo yung close gap. Yan, para makulayan. Okay. Kung mababa yung close gap, lalabas yung kulay. Yan. So, inisa-isa natin. Yan. Ito lang talaga yung pinakakan. So, mas maganda dito lang. Tatlong kan lang. Tapos, mas maganda kung kinu-close nyo to. Yan. Sa cleanup pa lang. Okay. Then, next. So, ito yung gamitin nyo. Fill. Kasi ito sa gradient eh. Yan. See? Fill. Yan. So, para ma-fill nyo ng kanyan,
or makulayan nyo ng maayos, huwag nyo ilak tong cleanup folder na to. Yan. I-unlock nyo yan. Yan. Balik tayo dito. See? Ulitin ko. Pag nakalock yan, lalabas yung kulay. So, punta na tayo dyan. Next. Yan. So, kung magbubura naman kayo ng kulay, eraser lang. Yan. Pwedeng lasso tool. Delete. Control D, deselect. So, ayun. Play ulit natin. Nandito yung button ng play. Yan. Kunwari video naman yung binigay sa inyo na file. So, import, file, import, and then video. Yan. Yan. Ang problema naman dito, pag nag-import ka ng video, kung saan nakalagay itong kulay red, doon siya mag-start mag-import na frame. So, Control Z natin. Lagay ko dito sa bandang gitna. File, import, movie. Yan. So, nakita nyo, wala siya dito sa pinaka-frame 1. Kasi dito nakatutok yung kulay pula. So, kung ganyan, i-drag nyo lang, hold, drag sa number 1. Okay? So, huwag nyo gagalawin itong blue. Huwag nyo gagalawin itong kulay blue sa umpisa. So, ito lang pwede nyo galawin kung hanggang saan yung video. Yan. Yan. Lagay natin dito sa pinakadulo. Click and drag nyo lang hanggang dito sa dulo ng video. Yan. So, ganun din ang gawin nyo dito. Kasi pagdating dito, mawawala yung drawing nyo. Yan. I-extend nyo lang din yan. Yan. So, ganun din dito sa to. So, lahat kailangan nandyan sa dulo ang kulay blue. Yan. Tapos, ito rin. I-unlock muna natin. Yan. Yan. Pati yung pinaka-base na background. Yan. Itong background sa library, pwede nyo palitan ng kulay. Double click and then choose yung kulay. Yan. Para mas makita nyo yung mga butas. Yan. Kunwari may butas dito. Ayan. Kunwari may butas dyan. Tapos white yung BG. So, hindi nyo makikita yan. Kasi white BG na yan. Yan. So, automatic makikita nyo dyan. Yan. Kunwari, ibang kulay itong butas. Gawin nating white. Punta tayo dito. White, white. Yan. Dito sa color set. Yan. So, paano naman mag-add ng kulay? Double click mo tong
Tapos maghanap ka dito ng gusto mong kulay. Yan. Tapos ito pindutin nyo, add color. So mapupunta siya dito. Ay mapapatungan yung kulay white. Balik ulit natin. Yan. So punta tayo dito, add color. Yan. Yun, ito na, nadagdag na siya. Okay, save lang ng save. Next. So, yun. I-play ulit natin. Nandito ulit yung play button. Yan, naka-hold. So, meron pang naka-blank. So, ito, hindi naka-abot. Sa kulay blue. Yan. Ito, hindi pa rin. Pwede na itong i-can. Lagyan ng lock. Yun, tapos save. File, save. Or file, save as. Since may kulay na yan, i-rename natin ito ng color. So, that's it.